So this is another very basic topic pagdating sa elementary math. Okay? So, ang ratio and proportion kasi, it's as simple as fraction lang siya na naka-express in terms of ratio. Okay? So, ano yung simpleng anong example nun? Halimbawa, ang isang school or ang isang classroom, di ba? Merong 30 boys and then 20 girls. Anong ratio ng boy is to girl? Very simple lang to ha. So, very elementary. 30 is to 20. Pero, tandaan nyo na kapag nag-express kayo ng ratio, dapat para lang din siyang naka-lowest term. Di ba? Dun sa previous na discussion natin, ay pinag-aralan din natin kung paano mag-lowest term. So, again, kaya kung nahihirapan kayo pati sa fraction, aralin niyo rin muna yon. So, anong lowest? So, parang ano lang yan parang 30 over 20. So, ano bang lowest term ng 30 over 20? Parang 3 halves lang yan, di ba? So, ang pinaka-final answer mo dyan is 3 is to 2. So, simpleng ganun lang. Ang ratio is parang fraction lang yan na nakasulat lang as a ratio. Yung may is to. Okay? Okay, so halimbawa ito number 59, 53 is to 84. Ano to pag simplify? Ang 5384, meron ba tong lowest term pa ba natin to? Parang prime na po si 53. Sige, yung ibang estudyante, anong nyo? Ano masasabi niyo about 53 to 84? Okay. So ngayon, kapag wala na kayong mahanap na parang lowest term na katumbas, as is na yun. Yun na yun. Okay? As simple as that. Ganun lang. So, 53 is to 84 pa rin siya. Okay? So, kumbaga trick question lang para mapaisip kung ano yung maging final answer. Pero as is na siya. Ngayon, ito naman, 3 is to 7 equals 9 is to something. So, ang gagawin nyo lang dyan is, again, kapag iniintindi ko yung ratio and proportion, para lang talaga siyang fraction. So, itong 3 over 7 na to, 3 is to 7, parang 3 over 7 lang naman yan Tapos, equals 9 over question mark. Diba? Parang yun nawawala. Ayan, nasagutan na ng iba sa inyo. So, answer is 21. Bakit? May may iba't ibang ways para masagutan to. Ako, madalas, hinahanap ko lang ano yung minultiply or ano yung ginawa mo sa ganitong number para maging ganito siya. Ano ibig kong sabihin doon? So, itong, parang lang yan sabi ko nga lagi, ang math pattern lang yan. So, di ba ito yung unang number, 3. Doon sa kanan, ang unang number is 9. So, yung 3 naging 9. Anong ginawa mo sa 3 para maging 9? Nag-times 3 ka, di ba? So, ang gagawin ko, itong 7 na to, mag-times 3 lang din ako. So, 7 times 3 is 21. Okay? So, parang ganun lang din siya pag naging fraction, di ba? 3 times 3, 7 times 3. Okay? Another way to solve this is, pero hindi ko re-recommend na ganito nyo pa solve. I-cross multiply nyo to, 9 times 7 is 63. And then, i-divide nyo sa 3. 63 divided by 3 is 21. Okay? But, FYI lang. Ang recommended ko sa inyo, i-analyze nyo na siya na parang ganito. Okay? May answer key po ba yung modules? Hindi. Wala. So, sa discussion natin dito, din natin siya sinasagutan. So, kung halimbawa gusto nyo makita ulit yung sagot, pwede nyo makita dun sa YouTube yung replay. Okay? Okay, next, number 61. Ito, another common thing na
pwedeng eventually sa mga higher math problems, di ba? Nakapaloob. May mga units na magkakaiba. Pero kapag nag-express kayo ng ratio at yung units nyo ay magkakaiba, hindi nyo siya pwedeng gawin. Kasi pwede mo lang siyang gawin kapag pareho or consistent yung units mo. So, halimbawa, pag sinabi simplify as ratio 1 hour to 300 seconds, hindi mo pwedeng gawing 1:300. Okay? Hindi mo siya pwedeng gawing 1:300 kasi ito hour, ito seconds. Okay? So, ang gagawin natin, kailangan i-express mo siya in terms of parehong units. So, kung hour to, dapat itong seconds, gagawin ko ring hour. O kaya naman kung ito seconds, dapat itong hour, gagawin ko seconds. Okay? So, anong pwede nating piliin? Yung hours, gawin nating seconds. Okay? So, ang 1 hour ay paano natin i-convert ang 1 hour to 2 seconds muna? Ayan, may mga nag-try na magsagot. Pero ang gawin natin is, again, hindi natin to pwede isulat as 1:300 kasi magkaiba sila ng unit. So, ang gagawin muna natin, isusulat muna natin ito as something seconds to 300 seconds. Okay? Yung 1 hour, i-convert ko muna to seconds. Paano nagko-convert ng ganitong mga units? Ang concept ay tinatawag na dimensional analysis. May mga ibang estudyante nakakalimutan yung tawag sa topic na to. Pero I think natatouch itong topic na to pagdating sa chemistry. Kasi doon maraming nagko-convert ng mga units. Okay? So, dimensional analysis. Itong dimensional analysis, sobrang helpful din ito pagdating sa mga problems. Kasi kung conversion yung problem. Tapos pagdating sa chem, magagamit nyo rin to. Okay? So, ang ipapakita ko sa inyong way para mag-convert ng unit is yung technique ng dimensional analysis. Kasi, halimbawa, 1 minute to seconds, madali lang yon kasi alam na natin yun kumbaga mga common na. Pero paano pag hindi mga common na na mga kino-convert, di ba? So, ang suggestion ko, gagamitin nyo tong dimensional analysis para hindi kayo mamamali and malilito. So, ang gagawin nyo lang, ito 1 hour, yun yung una kong isusulat. Tapos, times, ang gusto kong maging sagot is seconds, di ba? So, yun yung ilalagay ko dito sa taas. Tapos sa baba, since hour to, gagawin ko ring hour. Tapos, kailangan humanap ng conversion factor ng hour and seconds. Kaya lang, wala nga tayong alam na hour to seconds. Anong pinaka-alam natin mas madali na related sa hour na conversion factor? Pwede akong dumaan sa minutes, di ba? Tama? Ang isang oras, alam nyo, general knowledge yun, ang isang oras merong 60 minutes. Okay? Tapos, tignan nyo yung pattern na hour, parang nasa numerator siya dito. Nasa denominator dito. Kasi para makakancel natin yan mamaya. Minutes dito, sa taas. So, dapat dito sa baba, minutes din. Okay? Ngayon, minutes, pwede na ba akong dumiretso sa seconds? Pwede na. Kasi, aware kayo kung anong conversion factor ng minutes and seconds. Alam nyo na sa kada isang minuto, merong 60 seconds. Diba? So, tignan nyo yung hour makakancel, yung minutes makakancel, ang magiging unit mo is seconds. So, ngayon, matitira sa atin is 1 times 60 times 60, which is 3,600 seconds. Yung nasa baba, 1 lang naman yan. So, over 1. Okay? So, ngayon, itong 1 hour to 300 seconds, isusulat ko siya as 3,600 seconds to 300 seconds. So, tama yung kanina, pero hindi pa yan final answer Isang step pa lang yan. So, para siyang 3,600 over 300. Anong gagawin ko dyan? Ilo-lowest term ko pa. Anong lowest term ng 3,600 is to 300? So, since may isang 0 sa taas, 0 sa baba, cancel. Isang 0 sa taas, 0 sa baba, cancel. So, natira is 36 over 3. Ano ang 36 over 3? 36 over 3 ay 12. So, para siyang 12 over 1. Okay? So, ngayon, the answer is 12 is to 1. Ganun, sumagot.
Klaro ba to? May question ba dito sa, dito sa pag-simplify na to? Nakashare yung module sa Facebook group. Ito yung Facebook group natin. So, ang dami ng estudyanteng nag-join dyan. So, ina-announce ko kapag may live and na may review, tsaka kapag na-upload. Diyan ko ina-upload yung module. Itong ginagamit nating PDF file. Pwede rin pong minutes to minutes, kuya. Pwede. Kaya lang, okay sige. Ang ginawa natin dito is seconds to seconds. Tapos nag-come up tayo sa 12:1. Okay? Tandaan nyo yun Buburahin ko na. 12:1. Ang sagot natin is 12:1. Yung tanong ng isang estudyante kanina is, pwede po ba minutes to minutes? Pwede. Kaya alam, papahirapan mo yung sarili mo. Kasi, imi-minutes mo imi-minutes mo tong isa. So, dalawa yung i-convert mo. So, why not yung isa na lang ang i-convert mo? So, ang gagawin mo lang, mamili ka lang sa hour or seconds. Kasi ito na yung given. So, kanina, ang ginawa natin, seconds to seconds. Tama? Ang lumabas is 12:1. Paano naman, sir, pag ang ginawa ko hours? Itong 12:1 lalabas pa rin kaya. So, dapat lalabas din yan. Kaya lang, sa case na to, magde-decimal pa to. So, hindi ko siya i-recommend. Pero, ipakita na rin natin para dun sa mga gustong ma-challenge yung utak. So, ang gagawin ko naman ngayon is i-convert ko tong 300 seconds into gagawin ko 1 hour to something hour. Okay? Yung 300 seconds, i-convert ko to hour. So, paano ko i-convert yun? 300 seconds times second dito. Tapos, pwede ko namang ilagay hour dito? Hindi pa. Kasi nga, hindi ko alam. Yun nga i-convert ko seconds to hours. So, anong alam ko? Minutes. Di ba? Yan ang conversion factor na alam natin. So, pag sinulat natin yon sa isang minuto, so sa taas naman yung 1, merong 60 seconds. Okay? Times. Minutes. Ang minutes at hours, meron na tayong alam na relationship, di ba? Ang minutes at hours ay 1 hour 60 minutes. Tama? Okay? So ngayon, pag sinimplify natin yan, ano naman magiging sagot? So, 300, ano mangyayari dito? 300 times 1 times 1 over 60 times 60. Okay? So, pag sinimplify natin. So, para siyang 300 over, 60 times 60 is 3,600. So, ano mangyayari? So, ilan to? Cancel. So, meron kang 3 over 36. Anong lowest term ng 3 over 36? 1 over 12. So, magkakaroon ka naman ng 1:12. So, okay. So, hindi magkapareho yung sagot. Pero, tingin ko may kulang pala dito sa problem. Dapat, i-indicate ng problem kung saang unit niya gusto magpakuha ng ratio. Okay? So, itong 12:1 is kapag ang ginamit natin is seconds. Tapos, ito naman is in hours. Okay? So, recheck lang natin. Wait lang. 112. Parang may mali. Okay, wait. Dapat kasi 12:1 pa rin yung magiging sagot, Hold on. Okay, alam ko na. Kasi, ganito itong 1 over 12, ano pa lang to? Ito pa lang yung 300 seconds na kinonvert natin into,
Ito pala yung 300 seconds na kinonvert natin into hour. Okay, ayun. So, ngayon, kapag ginamit ko na yung hour, ano nang mangyari? 1 hour to 1 over 12 hour. Okay? Gets? So, dapat maging 12:1 pa rin. Kasi, ano mangyayari? So, kapag ito na yung niratio mo, 1:1:12. Sorry, 1:1 over 12. Ano magiging sagot dyan? Magiging 12:1 pa rin. Bakit? Kasi, di ba ito, pag ginawa mo nga itong fraction, parang ganito yan. 1 over 1 over 12. Tapos, kapag meron kang fraction sa denominator, ang nangyayari dyan ay, ano nangyayari? Nababalik, itong denominator na to, tataas to sa numerator. So, magkakaroon ako ng times 12 doon, tapos maiiwan yung 1 sa baba. So, magkakaroon pa rin ako ng 12 over 1. Okay? Okay, correct. I-reciprocal mo lang siya pag nagdi-divide ka ng fractions. So, 12:1 pa rin. Okay? So, pag nagpa-simplify ng ratio at magkaiba yung units, make sure na i-convert nyo muna into same units bago kayo magkuha ng lowest term. And then, okay, correction ha. Dapat kahit alin ang piliin nyo doon na units, pareho dapat ang lalabas na sagot. Okay? Kaya naman, nung seconds to seconds kanina, napalabas natin 12:1. Nung hours to hours, napalabas pa rin natin si 12:1. Okay? Clear ba to? So, halimbawa may ganyang kasimpleng tanong, mamamali na agad yung estudyante kung ang ginawa niya is 1:300. Okay? Next tayo, number 62. Okay, yung number 62, this is for your exercise. Can you try number 62? 3 months to 2 years. What is the ratio? Simplify as ratio 3 months to 2 years. Okay, may 3:8, may 1:8. Tapos ang as part of your exercise, so sana may papel kayo ngayon. Ang exercise number 1, gamitin nyo months to months. Tapos may lalabas na sagot, di ba? Tapos yung pangalawa, years to years. Tapos may lalabas din na sagot. Ganito yung context kapag sinasabing nagpa-practice. Kasi natatry yung isa-emulate lahat ng scenario. Okay, may nagsagot 1:8, 1:4. So, ang suggestion ko sa sketch paper nyo ngayon, palabasin nyo yung sagot kapag ang ginamit nyo months to months. At palabasin nyo na yung sagot pag years to years. Dapat pareho yan. Okay, 1:8. Okay, sige, sagutan na natin. Doon muna tayo sa months to months. Again, question, kapag sinagot ko 3:2, ayun na nakalagay 3 tsaka 2. Ratio lang naman hinahanap. Tama ba to or mali? 3:2, tama or mali? Okay, mali. Kasi nga, okay ba yung units? Okay? So, dun tayo sa months to months. So, meron akong 3 months is to 2 years. Ang 2 years, ilang months to? Ito, hindi ko na ipapakita yung process ng dimensional analysis kasi madali lang na maisipin. Ang 2 taon, ilang months meron? 24 months, di ba? So, ngayon, meron akong 3:24. O kapag nilowest term mo ang 3:24, ano yan? 1:8. Okay? Next. Paano naman kapag years to years? Para lang may exercise kayo. So kung years to years naman, anong mangyayari dyan? Yung 3 months, i-convert mo yan to years. Paano nyo i-convert ang 3 months to years? Ang gagawin nyo lang, yung 3, i-divide mo lang yan sa 12. So, ang 3 months is 3/12 na taon, kumbaga. Which is equivalent lang din naman yan ng, kapag nilowest term mo yan, yan ay 1/4. Tama? 1/4. Okay? So, 1/4 years to
2 years. Okay, so gagawin ko ng ratio ngayon ang 1/4 is to 2. Kapag ganyan, ang hirap intindihan paano ko masisimplify. Siyempre, hindi ka naman magre-report ng ratio na may fraction dito sa isang side. So, ang gagawin mo muna is 1/4 divided by 2. Okay? Ano mangyayari dito? Itong denominator, bababa. So, magkakaroon ako ng 2 times 4 doon. Kaya, lalabas ay 1/8 pa rin. Okay? So, meron akong 1:8. So, ayun. Pareho lang ng sagot na lumabas. Okay? Yes, may YouTube channel. Yung JP Penoliar para mapanood nyo ulit kung hindi nyo na pasimulan. Or, halimbawa, may gusto kayong i-recheck. So, ang suggestion ko dun sa mga students na nandun na sa Facebook group, since binigay ko din naman yung kopya ng PDF nito, sagutan nyo, tapos walang sagot dun sa PDF hindi ko nilagyan ng answers. Kasi nga, dito sa live natin sinasagutan. So, ang suggestion ko, makukuha nyo yung PDF, then sagutan nyo by your own, tapos, pwede nyo checkan. Paano nyo pwede checkan? Pwede nyo check dun sa YouTube, may replay dun. Para at least kung merong mga sagot na mali, edi at least ma-review rin kayo. Ganito nga pala yung dahilan kung bakit ganyan yung sagot. Okay? Private yung group, yes, naka-private siya, pero i-accept ko naman kapag nag-join yung estudyante. Okay, next. Ito, medyo level up lang ng konti yung problem, pero mga nasa pang grade 6 math to. Okay? So, next number is 63. Two numbers are in the ratio of 7:9. Okay? And then, if the sum of the numbers is 112, what is the larger number? Ganito nyo lang siya gagawin. Ang technique lang dyan is ganito. Diba kapag nag-express tayo in terms of ratio, naka-anong form na siya? Naka-lowest term na siya. Tama? Parang naka-lowest term na siya. So, ibig sabihin nun, meron ka lang t times sa 7. So, gagawa na tayo ng variable. And then sa 9, meron lang din akong t times sa kanya. Paano natin lalagay? Teka, burahin natin to. So, meron lang akong t times sa 7 para makuha ko yung mismong number. May t times lang din ako sa 9 para makuha ko yung number. Okay? Tandaan nyo, itong part na to, ito yung ratio. Okay? And itong sum ng actual numbers mo ay 112. Okay? So ngayon, pinapahanap, ano yung larger number? So, ang gagawin nyo lang dyan is ganito. I-plus nyo tong 7 at 9 kasi sum ang pinag-uusapan, which is 16. Tapos, ang gawin nyo lang, anong ginawa mo sa 16 para maging 112? Anong ginawa mo sa 16 para maging 112? So, para masagutan mo yun, i-divide mo lang tong 112 divide by 16. Kapag sinolve mo yung 112 divide by 16, ang sagot dyan is 7. Okay? So, ngayon, ibig sabihin, ita-times mo lang sa 7 itong 7, magkakaroon ako ng 49. Itong 9, ita-times ko lang sa 7, magkakaroon ako ng 63. So, what is the larger number? 63. Ganun lang kasimple. Okay? So, mukhang may mga nakasagot naman ng tama. May question ba sa number 63 or clear naman? Yung kita sa gilid, ano lang yan? Yung 112 divided by 16. Ulit daw. Nalito ng konti. Sige, ulit. Dapat yung mga ganitong problem, simple lang sa inyo. Two numbers are in the ratio of 7:9. So, 7 tsaka 9. Isipin nyo lang, meron kang times sa 7 para makuha yung actual number. Okay? Sa 9, may ita-times ka lang din para makuha mo yung actual number. Kaya naman, yung sum, ganun lang din gagawin mo.
Itong nasa right side, 'di ba? Ito yung actual numbers. Pero sa problem, binigay yung actual sum, which is 112. So, ilalagay ko na dito 112, okay? So, itong nasa left side, itong 7, 9, ito yung ratio. So, ang sum ng ratio mo, 7 plus 9, 16. So, parang ganun lang din siya. Meron akong times sa 16 para maging 112. Anong ita-times ko sa 16 para maging 112? That is 7. Okay? So, ngayon, ang gagawin mo, i-times mo na lahat yan sa 7. 7 times 7, 49. 9 times 7, 63. Then, yun na yun. Okay? Clear na ba? Clear na ba yung itong part na to? Saan makikita? Sa Facebook page. Tara Aral Pilipinas. Jocolare, opo. Okay. Pao, okay. I love you. And me, opo. Lay 24, yes. Okay, so clear. So, very simple yung problem. Pero posible pa rin minsan nagkakamali mga estudyante. So, yan yung mga mga basic questions na nakakapanghinayang kapag nagkamali kayo. So, sayang yung points, di ba? So, ayan. Next, number 61. Ba't 61 to? Dapat 64 to. The height of a tower on a scale drawing is 14 cm. The scale is 2 cm by 15 meters. What is the actual height of the tower? Sige nga, pwede nyo i-try sagutan tong 64 na to. Okay, pwede nyo i-try. Sa boards, hindi na lalabas yung mga ganitong klaseng tanong. Kasi ito, mga basic na to. Pagdating sa boards, mas higher level na ng mga problems. Okay, may isang sumagot, 105, merong 30. Okay, huwag kayong matakot magbigay ng sagot ha. So, yung mga estudyante, kung hindi kayo magaling sa math, ang ine-encourage ko kayo na huwag kayong matakot mag-attempt mag-solve ng problem. Para, di ba? Kasi kapag nag-solve kayo ng problem, tapos mali, mas maiintindihan nyo saan kayo nagkamali kapag ini-explain na yung tamang solution. Ayun. So, mas okay na talagang nag-attempt kayo mag-solve. Okay, halos lahat nagsagot ng 105 pero i-check natin. So, ang height daw ng tower on a scale drawing is 14 cm. Ang pinapahanap, itong 14 cm na to, katumbas to ng So, parang ang 14 cm, ilang metro ito? Pero, binigay sa atin na ang scale na 2 cm ay katumbas ng 15 meters. So, paano natin isosolve yun? So, ang gagawin lang natin dyan is ang isang approach na pwede yung gawin is parang ganun lang din sa kanina. So ito, 'di ba ito yung ratio, ito yung actual number, 'di ba? May times ka lang. So dito, ganun din. Binigay na yung scale sa'yo, 2 cm, katumbas daw ng 15 meters. So, since lang naman yan, mga units, may mga minumultiply or dinidivide na conversion factor. Kahit na parehong, cmm, walang bearing, okay? So, ang isang way para sagutan to is, yung 2 naging 15. Anong ginawa sa 2 para maging 15? Times sa 7.5. So, itong 14, i-times ko na lang din sa 7.5. So, kapag times mo ang 14 and 7.5, the answer is 105 meters. Okay? Ganun lang kasimple. Iniisip nyo lang, ano ba yung tinimes sa kanya para maging ganito? Ito yung another solution. Gamitin natin yung dimensional analysis na diniscuss natin kanina. So, parang ang tanong kasi dito is yung 14 cm, i-convert mo lang naman into meters kasi actual height, di ba? So, yung 14 cm, ita-times ko sa saan?
Kapag dimensional analysis, kung ano yung unit dito sa unang sinulat mo, dapat yun yung nandito sa baba para makakancel sila. Tapos ang nandito sa pinakahuling unit ay kung ano yung desired unit mo. Okay? Ngayon, gagamitin ko ba ang 1M tsaka 100 cm? Kasi alam nyo sa normal na measurement, di ba, na ang 1 meter ay 100 centimeters. Gagamitin ba natin yon na conversion factor dito sa problem na to or hindi? Anyone? Gagamitin ba natin yung 1 meter, 100 cm sa problem na to? Yes daw, yes. No. Okay, the answer is no. Kasi merong binigay na sariling scale. Okay? May binigay na sariling scale. Hindi ko alam kung ito ay magmamatch din sa 1 meter 100 cm. I doubt. Pero, kapag mga ganitong problem at may binigay na sariling scale, kumbaga meron silang binigay na sariling conversion factor, yun yung gagamitin mo. So, 14 cm to, ita-times ko sa cm to m na conversion factor. So, pag inintindi ko to, kukunin ko to, sa kada 2 cm, meron akong 15 meters. Okay? Tandaan nyo ha, kapag in-imagine yung problem, para siyang yung mga layout ng halimbawa, nag-drawing ng isang floor plan, ganyan, di ba? Di ba kapag nag-drawing ka ng floor plan na nasa bond paper, nasa centimeters lang naman yung sukat nun. Pero, sa reality, nasa metro yung haba, di ba? Kaya, susundin natin kung ano man yung ibibigay na scale. Okay? So ngayon, kapag sinolve na natin to, cancel tong cm and matitira yung meters, which is yun nga yung gusto natin. And then you do the math dun sa numbers. 14 times 15 over 2. Or simply 14 divided by 2 is 7. 7 times 15 is 105 meters. Okay? So the answer is 105. Pwede po ba 14 times 15 divided by 2? Yes, pwede. Ito din yun. 14 times 15 over 2. Pero suggestion ko, gamayin nyo pa rin yung dimensional analysis. Okay?